Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Friendship with Jesus, Discovering the Life-Changing Power of Jesus Christ. Ito po ay nagsimula ngayong March 28 hanggang April 24, 2021. Ito po ay mapapanood at mapapakinggan via Facebook, YouTube, and ACR 101.7 FM. Ang mga features po nito ay meron po tayong spiritual music, children's story hour, prayer time, healthy lifestyle, practical and family enrichment tips, and biblical presentation, and many more. At ang mga magiging tagapagsalita po natin dito ay si Evangelist Ryan Tabago at si Sir Arnel C. Marcaida. Ang aking bahagi po ngayong gabi ay upang ipakilala sa inyo ang pagkasunod-sunod na ating programa at ang mga magsisiganap ngayong gabi. So, ang kasunod po ng aking part ay ang isang special number na inihatid sa atin ni Jade Perdido, ni Rica and Flome Castueras na pinamagatang God Wants to Hear You Sing. At ang kasunod po nito ay isang opening prayer ni Mark Daniel Marcaida at isang storytelling na ibabahagi sa atin ni Ma'am Loida Marcaida. At susunod rin po doon ng ating tagapagsalita na si Sir Arnel C. Marcaida na ang kanyang topic ay mapagkakatiwalaan ba natin ang Biblia? At ito rin po ay susundan ng appeal song na Write Them on My Heart ng selected na Gillian Adventist Youth and closing prayer by the speaker. Patuloy nawa po kayong makinig at manood sa ating programa. God bless! Chains were fastened tight, down out the jail at night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, and since your circumstances as hopeless as can be, that's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along, still we sing Hymn song. That is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, and since your circumstances as hopeless as can be, that's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fire
Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos na sumasalangit ka, kami po ay narito ngayong upang pakinggan ang inyong mensahe para sa amin ngayong gabi. Nawa po ay inyong ipaunawa ito sa amin at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay at paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po nawa ang lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito, lalo't higit ang lahat ng may mga bahagi. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hello mga bata! Ang ating story ngayon ay tungkol kay Little Maid. Si Little Maid ay nagtatrabaho para kay Captain at kay Lady Naaman. Alam niyo ba kung ano ang kanyang mga ginagawa? Siya ang naghuhugas ng mga hugasan, siya ang naglilinis ng bahay, kahit anong iutos ni Captain at ni Lady Naaman, kanyang sinusunod. Maliban lang sa isang bagay. Meron si Little Maid na hindi ginagawa. Alam niyo ba kung ano yon? Si Captain at si Lady Naaman kasi ay nagpe-pray sa idol. Yan, an ugly stone idol. Alam niyo yung idol na hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Pero si Captain and Lady Naaman ay nakikiusap kay Little Maid. Sige na, ikaw ay sumama sa amin. Gawin mo nang mag-kneel down doon sa kanilang idol. Sabi ni Little Maid, hindi po, kasi ang akin pong wino-worship ay yung God in heaven. Siya po'y nakakakita, siya po ay nakakarinig. Isang umaga, nang si Little Maid ay naghatid ng breakfast, si Lady Naaman ay umiiyak. Sabi niya, bakit po kayo umiiyak? Sabi ni Little Maid, kasi si Captain Naaman ay may sakit. Meron siyang leprosy. Ayan, doon sa kanyang balat. Ala, sugat-sugat na. At lahat ng mga doctors ay hindi siya kayang pagalingin. Ang sabi ni Little Maid, may kilala po ako. At kayang-kaya niya pong pagalingin si Captain Naaman. Pumunta lamang po si Captain Naaman doon sa prophet, doon sa may tahanan ko, doon sa malayong lugar. Alam ni prophet kung ano ang gagawin para siya ay gumaling. Sinabi kaagad ni Lady Naaman kay Captain Naaman kung ano yung sinabi ni Little Maid. Dali-dali naman silang pumunta doon sa lugar ni Little Maid. Okay, bye-bye. Nagbabay sila at maraming regalo na dala-dala si Captain Naaman. Sinakyan niya yung kanyang pinakamagandang chariot. Yan, ang bilis-bilis ng patakbo niya. Sakay siya sa kanyang mabilis tumakbo na kabayo. Kasama niya pa yung mga tauhan niya. Ayan. Kaya nagbabay na siya kay Lady Naaman at kay Little Maid. Nakita ni Prophet si Captain Naaman at yung kanyang mga tauhan na pababa papunta sa kanya. At narinig din niya tungkol doon sa sakit ni Captain Naaman. Kaya inutusan ni Prophet yung kanyang utusan. Sabi niya, okay, sabihin mo kay Captain Naaman, pumunta siya sa Jordan River at lumubog siya ng 7 times at siya ay gagaling. Ayan. Kaya, sabi ni Captain Naaman, bakit? Marumi ba ako? Bakit kailangan kong maligo? At saka, yung Jordan River, ang dumi-dumi doon. Galit na galit si Captain Naaman. Pero, ang sabi ng prophet, punta ka sa Jordan River. Pero, nagalit talaga si Captain Naaman. Uwi na nga ako. Nagsimula siyang bumalik, papunta na siya sa bahay nila. Pero ang sabi ng kanyang mga tauhan,
Kung mahirap ba ang ipapagawa ng prophet, susundin mo. Ito ang dali-dali lang naman Lulubog ka lang dyan. O sige na nga, sabi ni Captain na Aman. Ayan lumubog si Captain na Aman. 1, 2, tinignan niya yung kanyang balat. Di naman nagbabago. 3, 4, 5. Tinignan ulit niya. Wala naman. Bakit? Hindi naman nagbabago. Aalis na ako. Ops, sabi nung kanyang mga tauhan. Captain na Aman, di ba? Ilang beses sinabi ni prophet na ikaw ay tumubog? 7 times. Kulang pa. 7 times. So, kulang pa ng 2. 6, 7. Ay, anong nangyari kaya? Kanyang tinagal-tagalan. Pagkatapos ng 7, bigla siyang, nagulat ang lahat kasi nawala bigla yung leprosy ni Captain na Aman. Yay! Tuwang-tuwa sila. Ayan, kaya si Captain na Aman nagpatakbo ng mabilis ng kanyang chariot. Ayan, at bumalik siya doon sa bahay ni prophet. Kaya nagpadala siya ng mga regalo. Sabi ni prophet, hindi po ako tatanggap kasi hindi naman ako ang nagpagaling sa inyo. Ang Diyos na nasa langit ang nagpagaling sa inyo. Kaya nung dumating si Captain na Aman doon sa kanilang bahay ay, sigaw na siya ng sigaw, I am well, magaling na ako. Ayan, magaling na daw siya. Kaya mula noon, kasama na ni Little Maid, si Captain na Aman at si Lady na Aman na nagpre-pray sa Diyos na nasa heaven. Ito ang Diyos na sinasamba ni Little Maid. Okay, bye-bye! Hanggang sa muli! Magandang gabi mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating program. Sa pagsimula po nitong ating programa, Friendship with Jesus, Discover the Life-Changing Power of Jesus Christ. Samahan niyo po kami sa 28 sessions mula po ngayon hanggang April 24. Kasama po si Pastor Ryan Tabago, ang ating evangelist at district pastor po ng Northeastern Isabela. At mga kapatid, ngayon pong March 28 hanggang April 17 po, 21 sessions, mga kasama niyo po inyong lingkod. At sa April 18 po hanggang April 24, 7 sessions po yon, mga kasama naman natin si Evangelist Ryan F. Tabago. Opo mga kaibigan, sinasabi ng Biblia sa Mateo 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24:14. Yan po ang huling tanda o sign bago dumating ang ating Panginoon Hesus sa ikalawang pagkakataon. That's the reason why. Bakit kami po nangangaral sa pamagitan ng social media, sa pamagitan ng radio, broadcast, sa YouTube, sapagkat nais po namin makibahagi sa pagkatapos po ng banal na gawain na itinagubilin po ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod. Ang ating paksang tatalakayin po ngayon sa unang pagkakataon, mapagkakatiwalaan ba natin ang Biblia? Ilang bahagi po ba ng Biblia ang kinasihan, mga kapatid? Sa ikalawang Timoteo 3:16 ay binabanggit, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, mga kaibigan. Ito po ang mga benepisyo natin, mga pakinabang natin sa pag-aaral po ng Biblia. Magagamit natin sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, mga kapatid. Paano po ba nakikipag-usap ang Diyos sa mga propeta?
Sa ikalawang Pedro 1:21 ay ating mababasa mga kapatid, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Mga kapatid, tunay nga po, pagkaman sinasabi ng iba na ang Biblia ay sulat lamang at gawa lamang ng tao, totoo po yun. Ngunit yung mga taong sumulat nito ay sila po yung mga kinasihan, inspired by the Holy Spirit kung bakit ang naisulat na ito ay bumabago ng buhay ng mga tao. Amin dalangin mga kaibigan na tayo ay maka-experience tayo ng pagbabagong buhay sa loob po ng 28 session ng ating pag-aaral. Ano po ba ang tatlong bahagi ng lumang tipan? Ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo o kanyang pangangaral. Sabi sa Lucas 24, 44 at 45, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Binabanggit ng Panginoong Hesus na yung tatlong bagay sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan, mga kapatid. Dapat po nating maunawaan nang tukuyin ng Panginoong Hesus ang mga kasulatan. Ang kanya pong tinutukoy ay ang mga tinatalakay ay mga lumang tipan, mga nakasulat, mga kapatid. Sapagkat wala pa pong mga naisulat na mga aklat ng bagong tipan ng panahong ang Panginoong Hesus po ay nangangaral. Ang ginagamit po niya ay ang matandang tipan o ang Old Testament. At sang-ayon po sa Panginoong Hesus, mga kapatid, sino po ang tinutukoy o tinatalakay ng mga aklat ng lumang tipan? Sa Juan 5:39 ay ating pong mababasa ang ganito. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at yon ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang isang maganda pong benepisyo ng pag-aaral po ng Biblia, ang pagkasaliksik ng Biblia, mga kaibigan, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. At ito rin po ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang buhay na tunay ang ating hinahanap, masusumpungan sa ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, sangayon po sa Panginoong Hesus, sino po ang tinutukoy o tinatalakay ng mga aklat ng lumang tipan? Sa Juan 5:39, sabi nga po kanina, yon, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang yun ay mga nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang Biblia po ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon Hesus. Sa Lucas 24, 25 at 27, ay atin po namang mababasa, mga kapatid, ang ganitong mga salita. At sinabi niya sa kanila, o napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng mga ipinahayag ng mga propeta. Hindi baga kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kalulhatian at magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Yan po ang binabanggit, mga kapatid. Bakit po ba itinala o isinulat ang mga karanasan ng mga lalaki at mga babae sa banal na kasulatan? Binabanggit din po sa unang Korinto 10:11, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dumaan sa katapusan ng mga panahon. Unang Korinto 10:11. Opo, nasulat po ang mga kasaysayan dito upang magbigay sa atin ng aral sa mga karanasan ng mga unang mga lingkod ng Panginoon, ng mga Israelites at ng mga unang alagad ng ating Panginoon. Sa pagitan ng kanilang kalakasan ay natututo tayo. Sa pagitan ng kanilang mga pagbagsak, nagkakaroon din tayo ng mga lessons kapag sila ay dinidisiplina ng Panginoon. Ito po isang layunin po ng banal na kasulatan. Mga kapatid, bakit po ba itinala o isinulat ang mga karanasan ng Panginoong Hesus sa mga aklat ng Bagong Tipan? Sabi sa Juan 20, talatang 31, ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Nasulat po ang mga kasaysayan ng Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng pananampalataya. At sa pagitan ng pananampalataya ito, magkaroon tayo ng buhay sa pagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba magiging bunga, mga kapatid, mga kaibigan, sa pag-aaral po natin ng Biblia? Sa 2 Timoteo 3:15, maganda po ang sinabi ni Pablo, at kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagtuturo
sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang banal na kasulatan po ay nakapagtuturo sa iyo at sa akin upang bigyan tayo ng kaligtasan sa magitan po ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Opo, ano ba ang pakinabang po sa pagbabasa po at pag-aaral po ng Biblia? Ang wika po sa 2 Timoteo 3:16 at 17 ay ganito. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakaganda po mga kapatid. Sangayon po sa Panginoong Hesus, saan po ba matatagpuan ng mga tao ang kaligtasan at ang katotohanan? Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Opo mga kapatid, napakaganda po. Ano po ang kamalian po ang nagawa ng mga Saduceo na isang sekta po ng mga Hudyo sa mga kasulatan? Ang wika sa Mateo 22 sa talatang 29, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan man ng Diyos. Nagkakamali ang mga tao dahil sa hindi pagkaalam ng Biblia, ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa susunod po nating bahagi naman ng ating pag-aral ay binabanggit, bakit ang tao po sa kanyang makasalanang likas ay hindi po maunawaan ang mga bagay na espiritual. Sabi sa unang Korinto 2:12 hanggang 14, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na binigay sa amin ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual na mga bagay na espiritual. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi po tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga yun ay kahangalan sa Kanya at hindi po niya yun maunawaan sa pagitan po ng Espiritu, mga kapatid. Kaya nga, para maunawaan natin ang mga salita ng Diyos, ang may kinalaman sa kaligtasan, kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ngayon po mga kapatid, sa Juan 16 talatang 13, sino po ang tanging makagagabay sa atin sa buong katotohanan? Ang wika doon ay, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Opo, kapag dumating ang banal na Espiritu sa atin, papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. Gagabayan niya tayo pang lubos nating maunawaan ang mga pangako ng Diyos at dalhin tayo sa pananampalataya at sa kaligtasan, mga kapatid. Bakit kinakailangan tayo mag-aral po ng Biblia? 2 Timoteo 2:15, binabanggit po rito mga kapatid. Ang sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat na ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Opo, pagsikapan natin na humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang ikinahihiya, at tayo po'y handang sumagot sa anumang mga paghingi ng mga pangatwiran may kinalaman sa ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, ating pag-aralan ang ilan po sa mga rason bakit mahalaga po ang pag-aaral po ng Biblia. The importance of Bible study. Bakit ka nanonood ngayon? Bakit ka makikinig at manonood sa loob po ng 28 session? Ano pong mapapala mo? Anong benepisyong matatamo natin, mga kaibigan, sa panonood po ng programang ito ng Friendship with Jesus? Una po na importance ng Bible study, makes us wise for salvation. 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Gagawin po tayong marunong, matalino para po sa ating kaligtasan. Hindi po ba napakaganda niya, mga kaibigan? Ang pangalawa po na importance ng Bible study, power of God to salvation. Sabi sa Romans 1:16 to 17, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, ganun din po sa mga Griego at sa lahat po ng mga tao. Ang ebanghelyo po ay hindi dapat ikahiya. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, mga kaibigan. Ang pangatlo po sa mga importansya, kahalagahan po ng pag-aaral po ng Biblia, it gives us hope. Romans 15 verse 4, pinag-aaralan po natin ito para magbigay daw po sa atin ng pag-asa.
Maraming mga tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Kailangan natin magbasa ng Biblia, pag-aralan po ang Biblia, para masumpungan natin ang pinagmumula ng ating tunay na pag-asa, ang ating Panginoon. Mga kaibigan, it neglect brings death, sabi nga. Proverbs 13 verse 13, makakalimutan natin. Yung kamatayan ay mawawalan po ng bisa. Ang pag-aaral po ng Biblia nagdadala po ng buhay, hindi lamang sa buhay sa mundong ito, kundi sa buhay na darating, ang kawalang kamatayan na inihanda ng Panginoon para sa kanyang mga tagasunod. It prepares us to give an answer and contend for the faith. 1 Peter chapter 3 to 3:15 and Jude chapter 3 verse 4. Opo, inihahanda po tayo para magbigay tayo ng tamang sagot, kasagutan sa mga taong nagtatanong sa ating pananampalataya. Maraming mga question mark ang mga isip ng mga tao ngayon. Maraming mga katanungan na dapat masagot sa isipan ng mga tao ngayon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Maraming kailangang dapat sagutin sa mga tanong ng mga tao. At ang Biblia po ang mayroong tamang kasagutan. Ito ang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Mga kaibigan, at ang isa pa pong importansya sa pag-aaral po ng Biblia, it provides direction for daily living. Psalms 119:105, itong salita ng Diyos ay tulad ng ilawan na tumatanglaw sa madilim nating daanan. Ayan. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid, ganun din pong mga isipan. Ito po ang kahalagahan ng pag-aaral po ng banal na kasulatan. Gaano po ba kadalas dapat nating pag-aralan po at saliksikin ang Biblia? Sabi sa mga Gawa 17:11, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga baga ang mga bagay na ito. Mas naging mararangal po ang mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Bakit po? Sapagkat sila po ay araw-araw na nagsasaliksik ng banal na kasulatan at inaalam nila kung tunay baga ang mga bagay na ito. Mga kaibigan, ang mga pangakong dapat nating isaisip. Ang sabi dito sa awit 119:105, Psalms 119, verse 105, ilawan sa aking mga paa, ang salita mo'y liwanag sa landas ko. Kaya may isang awit yung sabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. Di ba? Sabi ron. Sabi sa awit 119 verse 111, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Mga kaibigan, sana po'y naging pagpapala sa atin ang pag-aaral na ito. Samahan niyo po kami sa 27 pang mga gabi o sessions na ating po pag-aaral. Titiyakin ko po sa inyo, may pagbabagong magaganap sa inyong buhay, sa ating buhay, kapag natapos natin ang 28 sessions na ito. Bibigyan po namin kayo ng katibayan o certificate na kayo po'y nagtapos. Kahit malayo kayo, kahit nasa ibayong dagat kayo, bigyan po namin kayo ng electronic certificate. Maggagawa po tayo ng isang pamaraan na sa ganun po malalaman natin na napanood niyo po ang buong serye po ng ating Friendship with Jesus, the life-changing seminar, mga kaibigan. Samahan niyo po kami at ako po naniniwala na sa pagitan po ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, tutulungan niya po tayong maituwid ang ating landas, mapatatawarin sa ating mga kasalanan, magkakaroon po tayo ng isang pagbabago ng buhay na hindi pa naganap sa nakaraan nating panahon. At mga kapatid, isang napakagandang bagay na tayo po'y makadevelop ng isang relationship, ugnayan, relasyon sa ating Panginoon habang naghahanda sa malapit na ng pagbabalik. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. May the Lord bless us all. You've written what you want for me in stone, a reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your love
There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. Write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your love and grace combined. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love's the motivations behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Maraming salamat po sa mga kabataan natin na naghandog ng tanging awit para sa Panginoon. At sa pagkatapos po ng ating pag-aaral sa gabing ito, samahan niyo po kaming manalangin. Mapagmahal po naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, Ama naming sumasalangit na siya pong nagbigay ng pagkakataon na malaman namin ang katotohanan sa magitan ng paggawa ng Banal na Espiritu, na unawaan po namin ang plano ng pagliligtas, ang mahalagang mga salita ninyo na kailangan maipahayag upang malaman ng lahat ng mga tao, mapalaya ang mga tao sa kasalanan, at magkaroon po ng pag-asa ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Salamat din po ng marami sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman, at ng patuloy na pagkadama ng kahalagahan na maipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, at ang mga taong hinahanap ninyo para sa inyong kaharian ay masumpungan upang ihanda sa pagbabalik ng aming Panginoon. Pagpalaan niyo po mga kaibigan namin, nakikinig at nanonood po sa programang ito. Hanggang sa matapos ang seryeng ito, ay maging pagpapala ito sa lahat ng mga tao na maaabot ng mensahe ng Diyos mula po sa langit. Salamat po na marami sa iyong pagdinig sa iyong mga panalangin, sa pagkapatawa sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.